Nagsimula kay Frank Vega, may mga pinagdaanan si Frank sa buhay niya lalo na't isa siyang Vietnam War vet. Isang araw sumasakay lang siya sa bus at iniisip ang kanyang gagawin. Nang makita niya ang dalawang manggugulo na nagdulot ng kaguluhan sa bus. Bumalik ang alaala sa kanya noong bata pa siya na namumuhay ng simple kasama ang kanyang mga kamag-anak. Noong siya ay lumaki at nangako siya sa kanyang mahal na babalik siya pagkatapos ng digmaan. Ngunit kinailangan ni Frank na gumugol ng buong 10 taon sa Vietnam War. Nang makauwi siya sa wakas nalaman niya na ang kanyang minamahal ay umalis at nagpakasal sa ibang lalaki at nagkaroon ng 2 anak na lalaki. Nasaktan, kaya si Frank ay nagpasya na bigyan ng pagkakataon ang Police Academy sa pag-aakalang ang kanyang background sa militar ay makakatulong sa kanya. Ngunit tinanggihan nila siya na isang tunay na nakakalungkot na hindi siya makahanap ng trabaho kahit saan. Kaya siya ay nabubuhay sa pagbebenta ng hotdog, ginugol niya ang kanyang oras sa pagbibinta nito. Ngunit lumalala ang mga bagay. Isang magarbong bagong truck ng hotdog ang dumating sa bayan at ninakaw ang halos lahat ng mga customer ni Frank. Kaya wala siyang pagpipilian kundi ang maging isang drifter na gumagala-gala na walang tunay na tahanan o trabaho. Sa kasalukuyan, mayroong 2 lalaki na nagdudulot ng gulo sa bus na kanyang sinasakyan. Nais nilang saktan ang isang matandang lalaki, ngunit biglang namagitan si Frank at iniligtas ang nasabing matanda. Dahilan para mabagbog ni Frank ang mga manggugulo. Isang pasahero sa bus ang nag-record ng kaganapan at ibinahagi ito sa social media. Dahil sa mga pangyayaring ito si Frank ay naging viral sa social media, at sinimulan siyang tawaging badass. At iniisip ng mga tao na siya ay isang matapang na tao. Dahil sa kanyang kasikatan ang ibang mga tao ay nang simulang gumawa ng t-shirts at graffiti ng kanyang mukha. Maging ang mga pulis ay iniikot siya sa buong lungsod. Hindi lang doon, si Frank at ang kanyang ina ay inimbitahan sa isang talk show. Ngunit makalipas ang 3 buwan, ang ina ni Frank ay pumanaw. Si Frank ay umalis sa kanyang bahay kasama ang kanyang alagang aso. Isang araw ang kasamahan noon ni Frank sa digmaan na si Klondike, Washington ay lumipat kasama niya at inabot ang isang USB flash drive. Ang flash drive na ito ay mula sa yumaong ina ni Frank, isang safe deposit box. Ngunit walang clue si Frank kung ano ang nasa loob nito. Kaya't inilagay na lang niya ito sa safe. Isang gabi si Klondike ay lumabas para bumili ng sigarilyo. Ngunit nakasalubong niya ang 2 manggugulo na sina Terrence at Sebastian. Hinahabol nila ang flash drive na ibinigay ni Klondike kay Frank. Ngunit si Klondike ay sinabihan niya ang mga ito ng isang kalokohan na nagsasabing hindi niya ito kasama. Dahil sa kanyang mga sinabi sila ay nagkaroon ng malaking pagtatalo. Hanggang sa nagawa nilang mapatay si Klondike. Ang 2 manggugulo ay mabilis na umalis sa lugar. Nang malaman ni Frank ang nangyari sa kanyang kaibigan, nagmamadali siyang pumunta sa morgue para makita ang katawan ni Klondike. Medyo nanginginig siya at hiniling sa pulis na hukayin ng malalim ang pagpatay kay Klondike at hulihin ang mga taong gumawa nito. Isang gabi si Malort na isang pulis ay pumunta sa tahanan ni Frank. Sinabi ng official kay Frank na ginagawa ng departamento ang lahat upang malutas ang kaso ng kanyang kaibigan. Ngunit maya-maya si Frank ay nanonood ng balita. Nakita niya na mas mabilis na nalutas ng mga pulis ang iba pang mga krimen. Na hindi angkop sa kanya, lalo na kapag nahuli niya silang nagkukumahog sa istasyon ng pulisya na walang gaanong ginagawa tungkol sa pagpatay sa kanyang matalik na kaibigan. Kaya nagpasya si Frank na siya na ang bahala sa mga bagay-bagay at alamin mismo ang misteryong ito. Sinimulan ni Frank na mag-imbestiga sa pinangyarihan ng krimen. Matapos na maghanap ng kaunti, nakahanap siya ng ilang basyo ng bala at isang locket na may larawan ng isang babae sa loob. Iniisip ni Frank na maaaring ito ay isang palatandaan. Dinadala niya ang mga bala at ang locket sa isang pawn shop at sinabi sa kanya ng lalaking nagtatrabaho doon na ang locket ay pag-aari ng isang felon na nagngangalang Terrence. Sa loob ng locket mayroong isang larawan ng asawa ni Terrence. Ngayon ay nakuha ni Frank ang address ni Terrence, ngunit nang dumating si Frank sa bahay nito sinabi ng asawa ni Terrence na isang buong linggo na hindi nakauwi si Terrence. Tinanong ni Frank kung saan siya maaaring matatagpuan. Sinabi ng asawa ni Terrence na siya ay dating naglalaro ng basketball kasama ang ilang mga kaibigan sa isang parke. Kaya nagmamadaling pumunta si Frank sa park. Pagdating niya doon ay nakahanap siya ng isang grupo ng mga lalaki na naglalaro ng hoop at pumunta sa kanila para magtanong tungkol kay Terrence.
Ngunit sa halip na tulungan si Frank, pinagtawanan lang nila ito. Sa inis ni Frank ay binibigyan niya sila ng isang mahusay na paghampas. Lumalabas na ang mga lalaki na iyon ay talagang mga kasama ni Terence. Matapos silang mapatigil ni Frank sa kalokohan at sinabi nilang hindi nila talaga alam kung nasaan si Terence. Ngunit binanggit nila ang isang lalaki na nagngangalang Ronaldo na maaaring magkaroon ng scoop dahil si Terence at Ronaldo ay mahigpit na magkaibigan. Kaya naman pumunta si Frank sa lugar ni Ronaldo at natagpuan ang kasamahan ni Ronaldo. Napag-alaman na si Ronaldo ay tumatambay sa isang bar sa tapat ng bayan. Pumunta si Frank roon ngunit may nakasalubong na mga tao sa bar na ayaw sa kanya. Ngunit nagawa ni Frank na makapasok at sa wakas ay natagpuan ni Frank si Ronaldo at binigyan siya ng kaunting takot na sabihin kung nasaan si Terence. Sa huli nalaman ni Frank na si Terence ay makikipagkita sa isang malaking boss na pinangalanan niya si Tanya. Samantala sa ibang lugar si Panther isang gangster boss, na boss ni Terence at si Bastian. Si Panther ay seryosong nakikipag-usap kay Major Williams na isang baluktot na mayor sa bayan. Pinipilit ng alkalde si Panther na hanapin ang flash drive na iyon. Lumalabas na ang flash drive na iyon ay may ilang katibayan ng maruming gawa ng alkalde at katiwalian sa panahon ng kanyang panunungkulan. Samantala si Frank ay humingi siya ng tulong mula sa kanyang kapitbahay na isang bata na nagngangalang Martin. Gusto nilang malaman kung ano ang nasa flash drive na iyon. Isang gabi binisita ni Frank si Tanya na nagtatrabaho sa isang lugar ng masahe. Tinanong niya ito tungkol kay Terence ngunit hindi ito masyadong nagkwento kaya nagpa siya si Frank hayaan siya na umalis. Pagkatapos ay tahimik siyang sinundan ni Frank. Sa wakas ay nagawang mahanap ni Frank si Terence. Medyo naging magaspang siya sa kanya para ipitin ang impormasyon tungkol sa kung sino ang nagutos na patayin si Klondike. Si Terence na medyo tikom ang bibig ay hindi nagsasalita. Kaya naman nagpa siya si Frank na tanggapin ang mga bagay-bagay sa kanyang sariling mga kamay. Medyo pinilit niya ang kamay ni Terence papunta sa basurahan sa kusina na medyo nasaktan siya. Dahil dito si Terence sa wakas ay nagsalita, na ang kaibigan ni Frank ay nasangkot sa isang gulo, na kinasasangkutan ng mga iligal na gawain. Dahil hawak ni Klondike ang flash drive na mayroon itong ilang lihim na impormasyon tungkol kay Mayor Williams. Sinabi pa ni Terence kay Frank kung saan niya mahahanap ang lalaking si Panther na boss ng mga gangster. Ngunit bago humarap si Frank kay Panther ay umuwi na siya para maghanda. Ngunit nakarinig siya ng ingay sa lugar ni Martin. Si Amber ang ina ni Martin ay nakikipagtalo sa kanyang masamang asawa. Nakialam si Frank at pinigilan ang lalaki na saktan si Amber. Dahil dito ay inimbitahan ni Amber si Frank para sa isang tanghalian. Hindi nag-aksaya ng oras si Frank at pumayag. Sa panahon ng tanghalian, ang mga bagay-bagay ay medyo komportable at malapit na silang maghalikan nang pumasok si Martin. Iginiit ni Frank na si Amber at Martin ay manatili sa kanyang lugar hanggang sa ayusin niya ang kanyang pintuan sa harapan. Kinabukasan, ibinigay ni Frank ang flash drive sa official at subaybayan ang kinaroroonan ni Panther. Pumunta si Frank sa hideout ni Panther at inutusan ni Panther ang kanyang mga tauhan na salakayin si Frank kung hindi niya maibibigay ang flash drive. Nagawa nilang mahuli si Frank at itinali ito, at nagbabalak na pahirapan ito upang malaman nila kung nasaan ang flash drive. Ikinabot pa nila siya sa isang electric shock, na sinusubukang pasalitain siya. Ngunit kahit si Frank ay nasasaktan hindi niya sasabihin ang totoo. Si Panther ay medyo nadismaya sa pananahimik ni Frank. Kaya dinukot niya ang wallet ni Frank at inaalam kung saan siya nakatira sa pag-aakalang baka nakatago doon ang flash drive kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Pinahirapan ng mga tauhan ni Panther si Frank, habang nagmamadali siyang pumunta sa bahay ni Frank sa pag-aakalang hahanapin niya ang flash drive. Ngunit nagawa ni Frank na pumiglas mula sa kanyang mga pagkakatali at mayroon siyang isang maliit na posporo na nakuha niya sa paligid. Sinindihan ni Frank ang posporo at itinapon ito sa drum na may langis na nagdulot ng isang malaking pagsabog. Tumakbo si Panther ngunit hindi siya hinahayaan ni Frank na makalayo ng ganoon kadali. Gamit ang mga boss ay naghabulan sina Frank at Panther, na nagdulot ng mga pinsala sa kanilang paligid. Maging ang kanyang sinasakyang boss ay nasira. Ngunit hindi huminto si Frank sa paghabol, patuloy siya sa pagtakbo para habulin si Panther. Sa daan nakasalubong niya ang dalawang lalaking nanggulo kanina sa bus. Nais nilang maghigantay,
Ngunit nagawa ni Frank na matalo silang dalawa at nagpatuloy sa paghabol kay Panther. Si Panther ay nagawang makarating sa bahay ni Frank at nakita si Amber doon. Binyantaan niya itong sasaktan kapag si Frank ay hindi ibinigay ang flash drive. Ngunit sa paglipas ng oras ay nagpakita si Frank upang iligtas si Amber. Ang dalawa ay nagsimulang mag-away at ito ay tumalsik hanggang sa harap ng bakuran. Nang si Panther ay nagawang matamaan si Frank, si Amber ay tumalon sa likod ni Panther, sinusubukan na pigilan siya. Dahil dito nakakita si Frank ng pagkakataon na matamaan si Panther at pinabagsak ito. Sa wakas ay nahuli si Panther at ang mga bagay ay naging mas makatas nang arestuhin nila si Major Williams. Habang si Frank, Amber at Martin lahat sila ay namumuhay ng masaya. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.